Sa gitna po ng samut-saring dahilan, ito po, pinakontempt na ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President matapos na muling isnabi na naman ang pagdinig ng Kamara. Ito po ay kaugnay pa rin sa investigasyon ng Kongreso sa alegasyon ng maling paggamit ng pondo ng tanggapan ni VP Sara. Kabilang na po itong bigong delivery ng maayos na kalidad ng computers. Si Weng de la Fuente sa balitang yan. Bigo na namang humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President o OVP na sinabina ng komite. At dahil sa patuloy na pambabaliwala sa mga imbitasyon ng Kamara na cite for contempt ang mga opisyal dahil sa mga hindi katanggap-tanggap na dahilan ng mga ito. Kabilang sa pinatawan ng contempt sina Lemuel Ortonio, Chairman ng OVP Bids and Awards Committee, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda at asawa nitong si Edward Fajarda. I move that we cite in contempt these individuals for their continuous defiance to attend the committee hearings on good government. Second to the motion. Second, Mr. Chair. Sa record ng Kamara, 8 sabina ang tinangkang ipadala sa mga OVP officials. 2 sa kanila ang sumulat sa komite at sinabing hindi makakadalo dahil nagbiyahe sa mga probinsya ngayong Nobyembre para sa gampaning itinalaga ng OVP. Inilaki pa nila ang travel orders at plane tickets para patunayang may official business sila sa labas ng Metro Manila. Pero kinwestiyon ng mga mambabatas ang dahilan ng mga ito at sinabing may malisyosong intensyon o tila coordinated issuance ng kanilang out-of-town assignments. A trip to Caraga can actually be rescheduled just so that he can attend today's hearing. So it is my position, Mr. Chair, that with regards to the letter of Mr. Edward Fajarda, this is unacceptable for the committee, Mr. Chair. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can, again, avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Pinapaharap sa pagdinig ang mga opisyal kaugnay ng isinasagawang pagbusisi ng Kamara sa alegasyon ng misuse of funds ng tanggapan ni VP Sara, kabilang na ang bigong delivery ng maayos sa kalidad na computers. Inunawa naman ng House panel ang sitwasyon ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez na nasa Estados Unidos para mag-alaga ng tiyahing may sakit. Humarap naman sa pagdinig ngayon ng komite ang 4 pang sinabina ng Kamara kabilang sina Rosalyn Sanchez, Administrative and Financial Services Director, Julieta Villadelrey, Chief Accountant, Kelvin Jerome Tenido, Chief Administrative Officer at Edeline Rabago, Budget Division Chief. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte na sinadyang papuntahin sa probinsya ang mga imbitadong opisyal para makaiwas sa dumalo sa pagdinig. Sa isang news conference, sinabi ni VP Sara, abala ang OVP ngayong Nobyembre kaugnay ng nalalapit na anibersaryo ng kanilang tanggapan. Kahit siya niya ay hindi natitigil sa headquarters ng kanyang tanggapan. Ang anniversary ng OVP is on November 15. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personnel galing sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.